Hello guys, good morning. So, welcome sa vlog natin. So, today, binabantayan ko pa rin yung price ng BPI kasi ano baka pwede kumita ng medyo medyo sakto lang na profit. Kasi guys, sa BPI natin, kaya BPI ko. So, ganun pa rin siya. I bought it for 9 shares. So, ang struggle sa akin dito is paano siya isa-sell ng naka-unlock. So, binili ko siya ng 111 pesos. Pero hoping ako na somehow, kung umangat siya ng konti pa, umangat siya ng 8%. 8% lang. Yan, pwede ko siya isa lahat. And pwede ako mag-earn around 88 pesos. No? So, yun ang inaantay ko. I actually waited for a kind of months, I think, para lang kumita ng 88 pesos. Siguro ganun talaga sa stock market dito. Ang bagal gumalaw. Ito naman sa SM. When you take a look sa SM, quick update natin sa mga charts, no? Tingnan nyo yung galaw na SM ngayon. Ngayon. December. Ngayong December. I think hindi talaga maganda mag-trade ng SM ngayong December. So, gagalaw-galaw siya, pero ang ending, sa 700 pa rin ang bagsak niyan. Yan, tulad nito. Akala mo magda-drop yan. 700 pa rin babagsakan yan after nito. 26. Buong December, dito na siya umikot. Hindi siya umangat, hindi siya bumaba. Walang trend na nangyari. So, nag-hold down talaga siya sa mismong support niya, which is 700. Now, if you have a buying power, I think maganda mag-ipon ka ng shares dito kay SM. 700 pesos. Kasi ano siya anti-patience talaga. Antay mo January, February. Ganun. Ang hindi ko sure kung yun nga, again, yung resistance niya, hindi ko pa rin ma-identify. Hindi ko pa rin ma-identify yung resistance na SM. Ang hirap niyang hanapin kasi, ayun nga, gagalaw-galaw pero ang support niya, andito talaga. Ano pa ba? Check yung GFC. Yung GFC naman, nung unang araw ng trading ko dito guys, ang first mistake ko is that binili ko yung GFC ng dito, tapos nag-downtrend pala siya. Yun ang mistake ko. So, if nag-antay lang talaga ako, if nag-antay ako ng days, that pala, binili ko siya dito around here. Pero okay lang naman, di naman siya for me, di naman siya mistake kasi ganun ka-volatile ang market. And at the same time, naka-receive naman ako ng dividend kay Jollibee So, okay lang naman. By the way, na-receive ko dividend kay Jollibee, 18.99 pesos. Silipin natin yung mga REITs natin, A-REIT. Ang mga REITs guys, maganda siya for long-term investment. So, maganda mag-ipon kayo ng stocks dito. Pero, huwag nyo ilagay lahat ng pera nyo sa mga REITs, syempre. Oh my gosh! Diba? Okay. Sa bagay, ang galong naman niya ay on decimal. Grabe Talaga may time na mataas ang volume. Mataas ang volume ng A-REIT. Grabe, napakalaki company ng A-REIT, no? Madami bumibili. 4 million, 749k. So, ito siya, guys. So, kapag kayo guys, magta-trade kayo or mag-invest, take a look sa volume. Ito. Tingnan nyo yung volume. Itong volume, ito nasa itaas. Yan. So, kasi kapag tinitigan nyo yung volume, pag madami ang volume, mabilis ang liquidity. Yung paggalaw ng market, oh my gosh, uptrend siya paunti-unti. Then nag-downtrend siya, no? Pero it's kind of okay kasi yung price na nagpa-fight. So dito makikita nyo guys, no, sa mga REITs, ang magandang indicator ng REITs, makikita nyo siya over time, nag-grow siya na nag-grow. Ibig sabihin, magandang investment yun. Ito, this is from June.
Ito May. So yung galaw ng market May. So ano siya, approaching uptrend siya. Pa-uptrend siya. Bababa pero aangat. Approaching uptrend siya, guys. So magandang ano to, magandang sign to. Na magandang mag-invest kay IRIT kasi let's say nag-ipon ka na ng ipon ng stocks after 5, 10 years, okay 20 years. Ano may peace of mind ka na after 20 years, maganda. Kasi wala indicators niya. Sorry. Seeded 3.58 pesos. Okay. Skip natin yung seeded. The seeded naman din. Oh, interesting. Madaming indecisive na Pero nonetheless, di naman nagmamatter to dito sa mga kasi di ka naman magte-trade ng stocks kay Seeded. Hindi naman siya Ang gagawin nyo lang dito is invest. Huwag magte-trade ng mga stocks sa REITs. Invest nyo. Ipunin nyo lang yung stocks ninyo. So, yung galaw ng price ni Seeded, interesting. Pero okay. Ano pa ba? Check natin yung MBT. Okay, MBT muna. MBT, 14 pesos. Check tayo. Wait lang, check ko yung BPI. So, close ko na to. Wait lang BPI. So, di pa rin siya gumalaw so far. Mamaya na naman tanghali to gagalaw. Pero hopefully, ma-push kahit lang, dito lang. Umakit na ng 8%. Kahit dyan lang. Pero, try ko nga i-sell. Baka, malay mo, pumayag. Although, mabagal ang liquidity sa Adlat. Pero, malay mo, pumayag. Na-try lang natin. Let's try to sell, guys. 19.4. Sell ako ng 9 shares. Wait lang. Ayan. Then, ang gawin, try that i-sell. Malay mo. 120.4. Try lang natin. Ay. Adlat tayo, adlat. Malay mo, diba? Try natin sa submit. So, enter ko lang muna yung pin saglit. So, angat ko muna. Ayan. Malay mo, gumana. Pero alam ko reject to agad Ayan. So, nakasala siya, guys. Mataas ang chance, guys, na mara-reject to. Kasi, malaki ang hinihingi mo. Pero, since mabagal na liquidity niya, mabagal ang process niya, mamaya. Ayun. So, balik tayo kay MREIT. MREIT din, no? So, dyan din naglalaro yung price niya. 14 pesos. Again, yung mga REITs, not ideal siya for trading. Invest na siya. Pero rin guys, pag mag-invest kayo, wag yung wag puro REITs din ang bilhin nyo. Bilhin din kayo sa iba. Like, sa i-diversify nyo. Bukod sa REITs, meron ka sa food industry, meron ka sa banking, meron ka sa utilities, ganon. So, siya, i-diversify nyo pa. Huwag i-diversify sa REITs lang. Like, diversified ka. Meron ka RCR, may IRIT ka, may CRIT ka, may MREIT ka, DDMRP. Okay naman siya, diversified. Pero sa REITs ka lang nag-focus. Maganda rin sa iba. Kasi, mag-grow yung pera mo kahit i-diversify mo siya sa iba't ibang sectors. Ayun, so balik tayo mamaya, guys. It's 11 a.m. And so far, yung volume ni BPI is
as usual, mabagal siya. Pag umaga, sobrang bagal lang ano. I mean, mababa yung volume niya. Sobrang baba. Ayan siya, oh. 49K. 50K. Umangat konti. Ang average ni BPI, ang volume niya, mga dyan banda, 1 million, 2 million, 4 million. Pag nag-spike, 16 million. May 16 million ako nakita nun eh. Saan ba yun? Yan, 6 million. Yan, normal lang yan. Ito yun yun. Ito, 24 million. So, pinush nila to. 24 million. Or either, either yung mga sellers dito, nandito siya. Tapos yung mga buyer, inangat. Umabot na 24 million yung shares. Maklose lang siya dito. To signify na uptrend siya. Something like that. Ito naman. So, nag-open yung market dito sa price na to, guys. So, nag-open siya ng dito. Okay, 119.8. So, dyan siya nag-open, guys. And then, suddenly, so far, may nakatak pa ba yung price ng mga sellers. Pero mamaya, hopefully, umangat. Hopefully. 120.4 lang. Sobrang saya ko na. Kasi this will be my first trade sa journey ko. Hindi pa ako nakakapag-sell. This is my first trade. And hopefully, maging successful siya. Na-miss ko tong araw na to. Ito dalawang araw pa man din, oh. You know, pwede ako mag-sell dito, eh. Sayang. Pero sana mabigyan pa ako sa pang chance na umangat ulit. Okay, so balik tayo mamaya. Hello guys, so balik tayo saglit. As you can see po, meron akong buying power dito na 1,230 pesos. So may buying power ako niyan. Ang plan ko dito is when you take a look sa Ali, Ayala Land Incorporated. So check natin yung market, yung chart niya. At yung galo ng Ali ngayon. Okay? And ang volume ni Ali, ang laki ng volume niya. 30, 40 million, 30 million, 30, 11, 19, 21, 13 million, 15 million, 25, 17. Ang laki ng volume ni Ayala. Oh my gosh. 848K. So, as you can see guys, dito, take a look at this. Wala dito. Ito. Tapos ito. And then here. And here. It signifies guys na mag-uptrend siya. Mag-uptrend to. So, I think it's good for me na we should create an entry. Lalo na itong part na to. Yan o. Yung tatlong candlestick na yan. Green, green, green. Regardless guys kung bababa ang price nito, hindi siya aabot dito. Bababa. Yun ang sigurado ako. Kasi na siya eh. Ito na, fair value gap. Maliit nga lang. Pero, yun nga. Aangat to. Mag-uptrend to guys. After downtrend niya, nung September, up until November, unti-unti siyang bumabawi. Yeah, I think we should buy. But the problem is yung niya, yung lot size niya. Can I buy 10? Tignan natin 10. Sana pwede 10. 22.3. Wait lang guys ha. Sana pwede 10. Submit. Angat ko muna. Pwede 10. Okay. Maybe we can buy 50 shares. So, check lang yung Excel ko. Kasi doon nakalagay yung ko eh. Yung allocated for yung allocation ko for kuan. Saan na yun? Fail stocks. Nasaan yung ko? Wait lang guys ha. Maganda guys na monitor nyo yung nyo. Yung capital nyo.
kung saan napupunta. Ano yan, micromanagement. So, ang buying power ko ay I have 1,161. Ay, 1,164. So, meron pa akong ano. Since I bought, sige, let's buy another 10 ulit. Ayan. So far, meron akong 20 shares. Now, okay, another one. Buy ulit tayo. So, aggressive tayo dito guys ha. So, another 10. May 30 lang. Kahit umangat siya ng konti, ano lang, ganun pa rin. So, angat. So, nilagay ko yung pin guys. Then, can I buy 50? Kasi ba 50? Wait nga, hindi ko na-compute 22.3. Calculator. Ay, bisit. Magsasearch pa ako ng calculator. Hindi mo ako pag-calculator sa cellphone ko eh. 22.3 times 50. 1115. Okay siya. Yeah. I can buy 50 shares guys. Yeah. Nakailan na ako. Nakaka-30 na tayo. So, dalawa pa. I can buy 50 shares. Oh my gosh. Check new price. Then submit. So, ayan. The last one. Another 10. Ang problema lang pag ni-reject mo. So, yan siya guys. So, as you can see, although bumili ako ng 5 shares ni Ali, hindi pa siya nakakaltas dito. Yung buying power mo. So, pag bumili ka ng trade guys, at nasa ano siya, rejected. Rejected pala siya guys. Bakit rejected? Aray ko naman. Ni-reject siya. Sige, ulit natin. Rejected pala. 50. Ayan, 50 guys. No. 50. Rejected ang order. Yeah, 50 shares for 22.3 pesos. So, angat ko lang. Confirm. Ayan. Okay. Then, check na orders. Rejected pa rin. Bakit rejected? Siguro nga kailangan 100. Pero kung mag-add lot tayo, rejected kasi hindi siya divisible sa board lot. Kasi yung pagkakaalam ko, kapag ganito ang price guys, kailangan bumili ng 100 shares pag normal na board lot. Baka mag-add lot na lang tayo. Add lot na lang. Home sim. 50. Add lot tayo guys. Yun ang nakaano ko eh. Kaya siya na-reject kasi yung ano niya, yung normal lot size niya ay hindi pasok. Kasi ang pagkakaalam ko, pag bibili ka ng shares na ganito ang price, dapat ang normal niya 100. So since na-reject, ayan. Ayan siya guys. Auto-reject eh oh. Ang dami niyan. Ayan siya guys. So, kaya nagtaka ako bakit yung buying power ko hindi gumalaw. Ito nagalaw na siya. Bali, kapag ano guys, nakapost na yung order nyo, so yung buying power ay nagalaw na. Kasi syempre, ready na yung buying power ko. Acceptance na lang ni Ali kung tatanggapin. So, ay, antay lang natin. Pag ni-reject, aray ko. 50 volume. Bali, ano pa tayo, wait pa tayo. Pag nasal ko tong BPI, bibilat din ng Ali sa pa. Ano siya guys, approaching uptrend to.
Ayan guys, so may pattern niya. Approaching uptrend to. Okay, so try natin competent. If we are going to take profit sa ali 22.30 times 1.08. So, ang kailangan natin target ay 24 pesos. So, i-note natin yan. 24 pesos. Lagi ko lang dito. 24.084. Kasi, pag tinimes siya sa 50 guys, ganun 22.3 times 0.08 times 50. So, 89 pesos yung kikitain mo. So, malaki din. Somehow, okay lang naman. Okay? Pero kung 9%, 1.09 times 22.3. Ang next target mo ay 24 point. Magkano yun? 307. Yan, na-note lang natin. Then, 1.10 times 22.3. 24.53 pesos. So, ano lang siya? Umangat lang siya ng 24 pesos. Take profit. Okay, pero kung halimbawa, if we try to somehow make it 20%, okay, 22.3 times 1.15% muna guys. Kasi babawi si Ali ngayon eh. Gusto niyang bumawi, gusto niyang umangat. 95.645, 15%. And then 20% times 1.2, 26.76. Ayan, 26.76. Approaching uptrend siya guys. Si ito. Ay hindi yan. Ito si BPI guys, so 119.8 ulit. Ayan, balik siya sa open niya. So hopefully umangat siya. Okay, so ito uptrend to guys. So magbabay tayo dito. And then we just need to wait. Pag umangat siya, wait lang tayo. Antay tayo ng mga ilang araw dito guys. Mga 10 days. Ganun. Okay, so try natin competent guys kapag ayan no, competent. So X ko na to. So sample competition, magkano kikitain ko kapag eto. So sa ganitong price. So copy natin. Ay, hindi ko pala makopy paste. 24.307 minus 22.3. Ayan, times 50. Ay, sorry. ₱100 pesos. So, kapag ano yan, pag 9%, ito 88.9. Ito 100 pesos. 100.35. Pag 94.53. Check ko nga, double check ko. Ay, 89.2 pala. So, ganito siya guys, no? Okay, mamaya i-ano din natin yung loss natin. Stop loss. Tingnan natin. Tingnan din natin guys. Okay, pero sure ako dito na uptrend siya. 24.53. 24.53 minus 22.3 times 50. So, 111 pa. Ang laki din. 25.645 minus 22.3 times 50. This is 50%. 15% guys. 167.25. So, halos doble na dito, no? Then, pag 20%, kano ulit? 26.76 times 1.2. Ay, sorry. Times 0.2 times 50. Pwede ko mag-earn ng 267.6. However, 20% to. Okay. Kung abot ng 20%. So, sa loss naman tayo. Punta tayo sa loss.
So, ito yung gain, ito yung loss. Punta tayo sa loss. Okay, so let's say 5% loss tayo, 22.3 times 0.95. Then, so 21.85. So, we need to watch out for 21.185. Pag nag-reach yung price dito, sell na tayo, stop loss. Okay, next, 22.3 times 0. Tama, 0.92. So, 8% loss, 20.516. So, either papunta pa lang siya dito sa price na to, sell na. And then 10% loss, kaya ko mag-afford ng 10% loss 22.3 times 0.9. 20.07. So, pag halos 20 pesos ang ano, ayan. So, computing din natin guys, magkano yung mawawala sa atin if nag-reach yung ganyang price. So, yun yung stop loss natin. So, 22.3 times, ay minus 21.185 times 50. Ay, sorry. Ulit nga ulit. 22.3 minus 21.185 times 50. 55.75 pesos yung pwedeng mawala sa atin. If nag-reach yung, ano dyan, yung price. Okay. And then next, 22.3 minus 20 point, ay sorry, 20.516. Ayan, 1.784 times 50, 89.2 pesos yung pwedeng mawala. Actually, oo nga, the same lang to dito. 89.2, tas ito, since this is 10%, 10% gain, 10% loss, so the same lang to. So, yun siya guys. So, this is from Ali. Ali gain. Sorry. Ali gain. Ali profit. Ali loss and then ayan. Ayan. So, iangat ko tong shares. Hindi pa nga natin ma-confirm kung ano na ba eh. Kung nabili na ba ni ano. Wait lang guys, ayusin ko na Excel ko. So, magganito kayo, mag-monitor kayo. Kasi ako makwenta ko sa pera eh. Para i-utilize natin magkano yun na ano ko. Para may data tayo. So, balikan natin si ano guys, si PhilStocks. Kung so far pending pa rin siya guys, posted pa rin siya. So ayun, so wait lang tayo. So wait lang natin, no. Magkano na tabili ko? 22.3 times 50. Pero hopefully ano 1115. May mga kaltas pa yun. Hindi ko nga nasama yung kaltas eh. Oo, hindi ko nasama. Baka kasama yun. Oo nga, hindi ko nasama yung mga kaltas. Yung mga fee. Hindi ko nasama. Pero, check ko na lang sa email ko. Ayun siya guys ha. So, may balik tayo. Balik natin si BPI, balik natin si Ali. Okay? So, yun mamaya. Hi guys. So, it's already 1:35 p.m. So, as you can see, yung portfolio ko, hindi pa rin, pending pa rin si BPI and Ali as of now. So, posted pa rin siya. So, antay pa rin tayo. So, balik tayo. It's already 2:56 p.m. So, 4 minutes before mag-close ang market.
So for stale ang galaw ng BPI, so baka ito na yun. Saset na yun, no? Wala na talaga. Yung volume mo ngayon is mababa and ayun siya. So di na siya gagalaw. So we wait for another day ulit. Hopefully, umangat siya dito. Kahit ito lang talaga. Napakalaking bagay. And by the way, dun sa binili natin kanina na order, ito na siya. So nag-add lot tayo. So nag-match naman yung order. So ayun siya guys. So ito siya. Nag-match siya. Pending pa rin sa BPI. So baka hindi na to maano. Siguro cancel ko na lang to. Kasi di na siya aangat eh. Ayan o. Cancel na lang natin. So ayan guys, i-cancel ko na lang. Cancel order. Ay, yaman na sila. So ayan na siya guys, pinaprocess na yung cancellation. So, ayaw ma-cancel. Eh, yaman na yun. So rejected siya. So I think that's it. So just wait tomorrow. Let's say ano mangyayari bukas. For the meantime, wala pa rin trade na nangyari. Okay, so bukas na lang ulit. Bye-bye.